election. But of course, the other complication naman, Big Coco, no? Pag ang pangalan ng tao ay nasa balota, pagkatapos binoto pa rin siya, in spite of the fact na disqualified na yung tao, ang problema, yung bagong boto na yun nasayang. That vote could have gone to the other candidates. So what if, ano nangyari, ang laki ng boto nakuha niya, pero hindi na binilang. Sayang yung boto na yun. It could have been decisive on the part of the other candidates. Paano kung manipis lang ang labanan nila? Pero it's still, pero sa akin, it's still a better policy na ilagay yung pangalan ng tao, si Mr. X for example. Kasi kung disqualified na siya, pwede namang i-announce na yun eh. So on election day itself, pwede na nakapost doon sa mga classroom yun na si Mr. X ay disqualified. So nasa sabotante na yun. Kung si Mr. X disqualified, dapat hindi din niya botohin. Ganun lang. Saka yung makina ka mo. Pwede control din naman yung makina. So it's still better na nandun yung pangalan ni Mr. X sa balota. Kung hindi pa siya finally disqualified yung time ng printing, dapat ilagay siya. Yun ang aking opinion. Ang mangyayari lang dito, ito lang ang tingin ko lang dito, no? Magkakaroon ng controversy yan. And you know, controversy is always double-bladed. Sometimes it favors the object of the controversy, or sometimes it is against the object of the controversy. Kasi sa totoo lang, ito, umpisa pa lang ito. We open this up, Pandora's box ito. Susunod, malamang kayo pa rin ni Atty. Pimentel na makita sa ibang mga programa to discuss this particular this issue. So sa akin, I think kailangan magkaroon tayo ng part 2 dito. Ayun ang nakita kong part 2. Otherwise, kung hindi ito maayos, maraming kaso pupunta sa Department of Health. Sigurado maraming magkakasakit dito. Alright. So mga kaibigan, wala na po tayong oras at so paano sa susunod, gusto naming malaman na kailangan magkaroon mo tayo ng part 2 dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Ito lalo-lalo na dito sa Pagod. Masyadong maligalig sa akin ito. Iwanan kita break ng copy ng written opinion ko para at least nabasa mo. Oo, tama. Kailangan makuha ko to. So, Asek, paalam tayo. Walang mic. Public service. Oo, at Walang mic. Magaling na pangit ni Congressman Boles kanina na kasi po kaya maganda na pupul po yung mga pasyente sa mga nakakagat na pinag-hati-hati yung tunay na po kasi kaya mas marami ang makakasabay-sabay sa pagbibili ng bakuna. nakuha nila yung sikreto. Marami silang malaking tulong yan kasi kaawawa yung pamilya na mahirap na nakagat ng aso. Pero mo libo sa halip na kainin nila yung paggagamitan ng pera, doon pa, lalong nagiging mahirap yung mahirap na. At salamat ulit sa... Sana magkatutuloy sa sabi mo na bumaba na yung presyo ng mga medisina. Bumaba na po. Sigurado yan at nangako ko rito rin kasi bisita namin si Secretary Duque at si Undersecretary Alex Padilla. Sinabi na ho nila yung 21 Pwesto na, Alright, pwesto. Atty. Pimentel. So, Coco na lang. Sige po, anytime po kung may part 2 at matagal ko naman pinag-aralan na itong issue na to. I call you Senator. Sana magbilang ang Angel ka dito. Anyway, Congressman, it's a pleasure. Kailangan bumalik ka rito. Vic, maraming salamat sa pagkakataon ito. It's my pleasure to be with Asik Punsalan and of course, future Senator Coco Pimentel. Alright. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po muli ang Pintig Balita at yun ang ating mga suki sa buong mundo. Wala ko yung dapat gawin kundi sa susunod na Sabado ay pag-uusapan na naman natin ang mga maiinit na issue na bumabalot sa ating bansa. Ako po si Vic Jose at ito ang Pintig Balita. Alam mo ba na hindi lang radyo